I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Alright, good day mga lods. Ayan, so dumating na nga yung aking Delkivic disc na pang front. Ito yung pang Sapria FU carburetor, FU new, ibig sabihin yung fuel injected na Raider 150 Fi. Ano po ito, galing pa to sa Indonesia, overseas pa siya, at saka hindi po siya COD mga lods. Ano po siya, cash to cash basis sila, pwedeng through bank, yung credit card, debit card, mga ganun pwede. In-order ko to nung nung pauwi ako ng Pangasinan para ayusin yung smash ng motor ko. Tapos ayun, dumating naman siya after 3 days. So unbox natin, tapos tatry natin dun sa Raider 150 Fi ko. Ang sabi dun sa seller, plug and play, kasi may kasama siyang bracket na pwede mong idugtong dun sa stock bracket ng natin, Raider 150 Fi. So unbox muna natin. Sama to sa gusto kong setup sa motor ko na Street GP concept. Ano to, Indonesian inspired. Ito yung itsura niya mga lods. O, diba? Ito talaga yung gusto kong disc na ikakabit dun sa harapan. Siya nga pala mga lods, nakuha ko to nung payday sale nung 15 yata yun. O tama, April 15. Doon ko siya nakuha, na-order pala. Doon ko siya na-order. Halos 50% off mga lods yung neto. Kasi meron akong voucher. Tapos, naka 20 or 30%. 30% off yata doon sa store na pinagkuhanan ko. Tatry kong ilagay yung link doon sa description na lang or sa comment section. Ayan yung kanyang tatak. CNC Delkivic, Indonesian siya, brand. CNC floating, Delkivic. Ang size na ito mga lods ay 320 mm. Ito yung sinasabi kong niya, bracket niya, extension bracket ng natin, stock. So dapat to, plug and play. So try natin kung plug and play nga to. Buksan natin. Dagdag forma din to mga lods. Tsaka syempre, mas maganda yung braking power pagka malaki yung disc. Siya kulay black. Oh, di ba? Black yung napili ko kasi mas madaling bagayan ng ibang kulay itong black kaysa sa ibang kulay. Napakalupit ng pagkakaano nito. Press to, machine press yung mga lock niya para maging floating siya. Ito yung mismong paglalagyan ng bolt, yung kulay itim, para maging siya, floating disc. Tapos ito naman yung kanyang bracket. Ito mga lods, CNC. Napakaganda ng pagkakagawa, napakakinis. Kintab, CNC Delkivic, grabe, ang kinis mga lods, walang flaws, napakaangas. Sana lang maging plug and play talaga. Itong disc naman, ito may nakita akong medyo may kalawang na konti, napaka-konti lang, pero normal lang yan pagka na-stock yung mga product, kasi ito steel talaga to. Ayan, check natin kung kasya dun sa motor natin. Tapos kung kasya, ikakabit ko na. Kung hindi naman, malamang magpapano tayo, machine shop. Ayan, so try na natin mga lods, let's go. Ito na yung stock natin lods. Kakabit na natin yung ating Delkivic CNC. Ayan na siya mga lods. Saktong sakto talaga, napakaangas yung tsura na ito. Yan, kitang kita nyo naman. Tayo natin. Ayun oh. Napakaangas. Tayo natin dyan. Wow. Ganda mga lods. So, ikabit na natin. Tignan natin kung tutugma yung kanyang bracket. Sana talaga plug and play to, kagaya ng sinabi nung sa description ng product. Yun lang, parang may conversion na magaganap dito. Lagay ko muna yung gulong.
konting adjustment. Merong i-grind konti dito, ito papalalimin to. Itong bracket or itong mismong CNC. Mamimili na lang kung alin dyan. Tingin ko dito na ako mag-grind sa stock. Kasi ito, maganda to eh. Ayokong sirain. Okay nang sirain ko yung stock kasi hindi siya tapat. Yung tapat na tapat talaga sa butas. Kung nakikita nyo sa video, hindi tapat. Kasi may umbok tong CNC bracket na to. Tumatama dito sa bracket na stock. So, ang gagawin dyan, i-grind mo lang yung stock or itong CNC mismo. Depende alin man sa dalawa. Tapos magiging okay na siya. Napakaangas. Yun lang talaga yung conversion dyan. Meron kang tatapyasin either itong bracket na to or yung lumang bracket. Para sa akin, dun na ako magtatabas sa lumang bracket. Tapos paparipaint ko na lang ulit kay Airworks. Tatabasin ko lang yan. Ito yung bukod tanging conversion na mangyayari mga lods. Sinasabi ko sa inyo. Hindi kasi tapat yung butas niya. Gawa nung may bukol to. Itong CNC, hindi siya straight cut na ganun. Straight. Meron siyang curve. Mas malalim yung pagka-curve niya compared dun sa stock na bracket. Ayan siya. Kailangan lapat na lapat yan para magpantay yung dalawang butas. So, ang mangyayari dyan, dadaling ko to sa machine shop, papalaliman ko yung curve nito para maabot niya yung tamang curve nung sa CNC. Ayoko namang ipagalaw tong sa CNC kasi napaka-smooth nga naman. Depende na lang kung mayroon din silang pagsasalangan nito, kahit yan na lang. Maliit lang naman yung diferensya. Gagrinderin lang yan. Kung tutusin, pwede ko tong i-DIY kaso hindi ako pwede sa grinder dahil sa asbestos. Yun, dadaling ko na lang to sa machine shop. I-update ko na lang kayo kung ilapat na. A few moments later. Alright mga lods, update. Ito na, naipa-machine shop ko na. Murang-mura lang, 50 pesos lang. Di na nagpagod. Di pa ako nakalanghap ng asbestos. Ito yung sinasabi ko na kailangan ng machine shop or ikaw na mismo mag-grinder kung magaling ka mag-grinder. Ito, niliha ko na rin yan. Ikinisin ko na lang ulit. Tapos yung mga stock na kasama ng disc na bolt, pinalitan ko na. Bumili ako ng stainless kasi ito malamang sa malamang hindi to stainless. Yung stock ko rin na bolt dun sa main bracket ng caliper, pinalitan ko na rin. So, ginawa ko na silang stainless lahat. Ito siya. Ayan. Pit na siya mga lods. So ikakabit ko muna to ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang itsura. Sa ako siya babaklasin ulit bukas na lang. Tapos paparepaint ko to. Kasi malamang sa malamang kakalawangin yung niliha, yung green 9. Kabit natin mga lods. Alright, ayan na siya, buo na. Tignan natin yung free wheel mga lads. Ayan na. Normal lang na may sumasaya sa una. Okay na, goods na mga lads. Lupit, ganda. Ganda ng kinalabasan mga lads. Alright, ayan na siya mga lads. Diba, napakaangas ng dati. So, naka-ano na tayo, naka-floating disc na tayo. Siyempre, hindi mawawala yung testing. Testing natin. Power. Hello. Nice. Ayun, mas lumakas yung braking power niya mga lods. Alright mga lods, so successful na naman yung isa kong mumunting upgrade sa aking motor. Naka-floating disc na tayo mga lods, pang Street GP concept na CNC floating disc. Actually ito lang yung kanyang CNC, yung kanyang bandang gitna. Tapos steel na to, yung pinaka-rotor. Yung ulitin ko, yung bracket niya napakaangas, napakaganda. Ang tanging conversion lang dito mga lods, yung pinakita ko sa inyo, ito yung stock na bracket, kailangan mo lang siyang pa-grinderan ng palalim na gano'n, pa letter C para mag-fit
fit siya dito sa CNC nilang extension bracket. Yan, goods na goods. So para sa akin, dagdag pogi points sa motor natin. Tsaka lumakas yung braking system, braking power. Lumakas yung braking power dito sa harapan. Yun, feel na feel ko yun. Dahil siguro sa lumapad yung disc kung saan lalapat yung pad. Ngayon, napalapat ko muna yung pad. May konting kaluskos pa dyan. Maliit lang. Update ko na lang kayo kung ano pang ma-experience ko dyan sa disc na yan. Masaya naman ako sa naging outcome ng build na to. Yung stock na disc ko, pwede ko na ikabit ulit dun sa stock na mags para kung i-dispose ko man, kasama na pati disc. Yung sa likod naman, di ko alam kung papalitan ko na lang ng Racing Boy yan na disc. Pero sa ngayon, okay pa naman to. Para sa akin, napakaganda na ng build na to. Simpleng build. Street GP concept build. Sinasabi nila pipe na lang daw yung ProLiner. Kaso, hindi akma dito sa lugar ko yung ProLiner mga lods. So siguro mag-stick ako dito sa power pipe. Ang gagawin ko na lang dyan, ipapa-modify ko yung kanyang elbow. So ipapa GP type na elbow natin. Medyo umangat ng konti. Siguro semi siya, high mount. Mga ganyan siguro ang mangyayari. Or kung kaya naman nung gagawa ng high mount, kasi may nakita ako online sa Facebook, magaling siyang gumawa ng elbow. Yung Stupid Works ata yun. Magaling gumawa. Kaya niyang i-high mount tong ganito kahit may naka-stock footrest. Ayoko kasing i-delete tong na to mga lods. Stock footrest kasi ginagamit ko rin tong motor na to pang angkas ng mga anak ko. Puntang school. Misis ko rin, inaangkas ko palagi dito pagka may pinupuntahan kami. So hindi lang talaga siya pang solo la gamit. Pang service talaga to. Hindi ko man to full na street GP concept kagaya ng mga pang race na type. Semi lang tayo kasi ginagamit natin tong motor na to. Wala tayong extra motor. So, sulit naman yung naging outcome ng floating disc na to. At syempre, napakasulit din ng pagkakabili ko niyan mga lods kasi halos 50% off yung na-save ko dyan. Kasi ang price niyan is nasa 4,000 hanggang 4,200. Ngayon, na-chambahan ko siya nung payday sale nung April 15. Na-chambahan ko siya, nag-sale siya. Bale, 2,000 mahigit na lang. Tapos meron pa akong voucher. Ayun, naging 2,500 lang siya. So, 2.5 lang ang kuha ko dyan mga lods. Samantalang 4,000 yan pagka regular price. Ngayon na, naging itsura ng motor ko. Lumagdag siya sa build ko ng Street GP. Okay lang ba mga lods? Comment naman kayo kung may mga suggestion pa kayo. Yung disc dito sa likuran, plano kong palitan na lang yan ng, hindi ko alam kung makakabili tayo ng single na disc. Yung isang piraso lang, pang likod lang sa Racing Boy. Kung meron. Para yung stock na yan, mapupunta na talaga doon sa stock tire ko parehas. Okay naman siya. So, papakiramdaman ko pa to ng ilang araw, isang linggo, mga ganun. Kung may pagbabago ba. Pero kanina, naramdam ko talaga yung braking power niya mas malakas compared doon sa stock. Siguro dahil mas malapad, mas lapat na lapat yung brake pad. So, pinapalapat ko muna. May kaluskos pa kasi, syempre, hindi dyan nakalapat yung brake pad kundi sa stock. Ayun. Tapos, napakainit mga lods. So, hanggang dito na lang itong video na to mga lods. Sulit yung upgrade na to. Sundan nyo lang yung modification na nangyari dito mga lods, hindi kayo maliligaw. Kaya nyo rin gawin to. Hanapin nyo lang dun sa Shopee yung Delkivic na CNC floating disc. Subscribe naman mga lods yung channel ng misis ko, si Angie. Yun, meron akong mga doon. Minsan kasama ako doon sa vlog niya doon. Nag-vlog kaming dalawa. Tapos kung gusto nyo ng stickers mga lods, Decal Sub mga lods. Pagawa kayo ng stickers sa Decal Sub. Yan, kontakin nyo lang sila through Facebook. May Facebook page sila, Decal Sub. Yan, kung gusto nyo magpa-paint ng mga kaha nyo, mugs nyo, swing arm, kahit na anong part ng motor, papinturan nyo kay ER Works mga lods. So ER Works lang malakas. Yan, repaint niya yan yung aking swing arm, napakakinis. Ito, repaint niya yan. Yung aking caliper, repaint niya yan mga lods. Okay, so hanggang dito lang itong video na ito mga lods. Kaya sa lahat, peace.